And start recording mga kalapit. Amen, alien. So, nagdadasal na may galit. Hindi pwede yan, kapatid. Pakinggan natin tong kwento ni Father. No disrespect sa sa ibang religion. Reaction video lang. Issue, hindi tao. Hindi religion. Tama. Issue lang, issue. Hindi tayo para may convert or something. Yun yung disclaimer natin dito. Nire-respeto natin ang bawat paniniwala ng kanya-kanya. Pero gagawa lang tayo ng reaction video kung ano nakita natin dito sa kwento ni Father. Okay, yung kwento yung bibigyan natin ng reaction. Okay? So, pakinggan natin si Father. Alien? Alien! Tuloy. Ay, ito pala, play. 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 Ba tayo mag-play? No po minsan, merong isang kwento tungkol sa isang lalaki na nagsisimba. Habang nagsesermon ng pari, biglang nag-ring yung cellphone ng lalaki. Tumigil po sa pangangaral yung pari. Tinignan ng masama yung tao. Ito pong lalaki, yumuko na lang. At pagkatapos po ng misa, nilapitan po yung lalaki na mga nagseserve sa simbahan na mga officer ng parokya. Pinagalitan. Noong pauwi, kasama nitong lalaki yung misis niya, sinermonan pa siya. Ito pong lalaki, nangako, Swerte niya sa siya. Sagad siya sa sermon. Sa pare, sa mga kasamahan ng pareng kaasawa niya. Ang swerte niya sagad siya sa sermon, di ba? Kasi, di ba, pagka, ayan, ang tawag sa ganyan, sermon eh. Di sagad na siya sa sermon. Swerte siya. O tuloy. Ang tagal mag-upload ni TikTok. Father? No po minsan, merong isang kwento tungkol sa isang lalaki na nagsisimba. Habang nagsesermon ng pari, biglang nag-ring yung cellphone ng lalaki. Tumigil po sa pangangaral yung pari. Tinignan ng masama yung tao. Ito pong lalaki, yumuko na lang. At pagkatapos po ng misa, nilapitan po yung lalaki na mga nagseserve sa simbahan na mga officer ng parokya. Pinagalitan. Noong pauwi, kasama nitong lalaki yung misis niya, sinermonan pa siya. Ito pong lalaki, nangako, hindi na siya magsisimba kahit kailan. Nako. Kinagabihan, yung pong lalaki, pumunta po sa bar, gustong uminom, gustong alisin sa isip yung nangyari doon sa simbahan. Habang umiinom, dahil po sa galit niya, nabitawan niya yung bote na basag. Ako, hahagis ko yun. Dahil pumalat po yung pong basag-basag na bote sa flooring. Nagdumi siya doon sa kanyang table. Hindi siya natae, na po, lang. hinihintay nitong lalaki na magalit yung mga tao. Pero alam niyo po nangyari, ito pong mga kalapit niyang table, lumapit sa kanya, tinatanong siya kung okay lang siya. Kung hindi ba siya nasaktan, hindi ba siya nasugat. Bigla pong dumating itong janitor, winalis, nilinis, minap. Trabaho niya yan. Sir, wag kang mag-alala. Dumating po yung manager, binigyan pa siya ng isang alak. Sinabi sa kanya, wag kang mag-alala sir, aksidente lang yun. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Alam niyo pong nangyari, gabi-gabi, pumupunta na yung lalaki dun sa bar. Palagi na siyang umiinom doon. Ano po yung aral? Madalas, tayong mga nananalig sa Diyos. Madalas, tayong mga palasimba, yung ugali natin, hindi nakakatulong sa mga tao na makapasok sila sa langit. Madalas, tayong malapit sa simbahan, tayong makilig, manalangin at magsimba. Madalas, tayo pa ang nagiging dahilan para lumayo sa Diyos ang mga tao. Madalas, tayo ang nagiging dahilan bakit hindi makapasok sa langit ang mga tao. Babalayan ng Diyos. Warning yan ni Jesus. Sabi niya,
Kung ang pagsunod nyo sa kagustuhan ng Diyos ay kamukha ng pagtupad ng mga Pariseo at Eskriba, hindi kayo makakapasok sa langit. Dahil anong ugali ng mga Eskriba at Pariseo? Oo, ginagawa nilang kautusan ng Diyos. Pero ang kanilang puso, malayo sa Diyos. React muna tayo, Sana mag-play ulit 'to. Ang haba kasi, putang ina nawala sa isip ko dapat kanina pa sinasagot, yun pala mahaba 'to. Okay, so yung reaction, okay, uminom tayo gabi-gabi sa bar. Basagin natin yung bote baka magkaroon tayo ng free drinks. Siyempre hindi totoo yun. Kuwento lang 'to ni father, pero hindi totoo yun. Gusto lang niya iparating dito, yung, mas madalas manghusga yung mga nagsisimba or yung mga palasimba. Yun ang gusto talagang iparating ni father dito. Ginawa lang niya example yung pag-ano sa bara. So, hindi talaga yun yung gagawin yung per se, 'di ba? So, ang nangyari, yung mga taong palasimba pa, yun pa yung or humahatol or yung nangongondena dun sa mga tao kaya napapalayo sila sa Diyos, 'di ba? Pero yung pagpasok ng mga tao, tayo yung magiging dahilan para hindi sila makapasok sa langit. Dun po, hindi po ako naniniwala dun. Kasi yung sinabi niya na sinabi ni Jesus sa Bible is yung panahon po nila yon. Okay? Nung ipinako na si Jesus sa krus, ang sabi ni Jesus, "It is finished." Ano yon? Natupad na yung dapat mangyari. Ang alin? Ang pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan. Kasama ba dun lahat? Pati yung mga pumatay sa kanya? Present, past, present, and future na yon. Tinubos na ni Jesus. Okay? So, siyempre bilang tayo, tao at nagmamahal sa Ama, kailangan natin sundin yung Ama kung ano yung gusto niya na nauukol sa atin. Pero alam na rin naman ng Ama kung kupal ka, wala kang magagawa. Wala dahil yun ka. Hindi mo pa nga ginagawa, alam na niya yun. Sa isip mo pa lang or iisipin mo pa lang, alam na ni God yun. Okay? So, kung babasihan natin na tao, yung mga tao nakapaligid natin na magpapasok sa atin sa kalangitan, hindi po, hindi po. Si Jesus po yung nagpasok sa atin sa kalangitan, 'di ba? Yung tao dadalhin ka lang niyan sa langit-langitan. Yun lang ang puwedeng mangyari sa'yo diyan. So, anong moral ng istorya dito? Magdasal ka, direkta ka kay God, walang problema. Nagdadasal ka may galit, normal 'yun. Hindi puwedeng hindi puwede 'yun. Kasi kahit naman anong gawin natin, minsan yung galit, yung puot, andiyan siya, hindi siya matanggal-tanggal. Wala tayong magagawa do'n, 'di ba? Ang daling sabihin, mahirap gawin, pero naiintindihan ka ng tatay mo na nasa langit, 'di ba? Kaya 'wag niyong sasabihin na hindi puwede 'yan, puwede 'yun. Pero siguro sana matutunan na lang ng tao na unti-unti matanggal 'yon. Sa akin hindi ko masasagot 'yan, kasi iba yung hinanakit ko sa loob, okey? So, at least sana eto dito mga kalapid, sana may natutunan kayo kahit konti kay God, okey? So, maraming salamat mga kalapid, and stop recording.